Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Dobleng pagrespeto at paggalang sa ating kagalang-galang na pastor, Evangelista Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa kanyang mga beloved family, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo at mga manugang. At ako rin po ay bumabati ng beloved sa ating beloved pastor at sa ating beloved minister Wildy James Common Almeida Jr. ng belated happy birthday, beloved mahal na pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida. At naway pagpalaan pa po kayo ng mahal na Panginoon ng marami pang taon sa inyong buhay. Kalusugan at kalakasan ng iyong physical na katawan ang aming hangad at panalangin para sa inyo po. We love you so much po, beloved pastor. Mga minamahal, ako po ay bumabati rin sa ating beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida, sa kanyang mga turo at aral na kailanman ay talagang napakalaking bagay sa ating pamumuhay ngayon bilang isang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved preachers, ordained preachers, workers, mga choir, at lahat po ng mga may katungkulan sa ating gawain at sa mga ordinary member, sa mga bisita man, kung mayroon man, isang pinagpalang tanghali po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa oras na ito. Dahil muli ko na namang pagbulay-bulayan ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Simula po nung masib kami sa gawain ito, mga minamahal, sa kadahilanan na paraan ng mahal na Panginoon upang kami po ay masib ay ang karamdaman ng aking mahal na asawa na sa akala ko noon ay napakasimpleng karamdaman lang, mga minamahal, insomnia. Subalit nagtagal ito ng halos bumilang kami ng taon, almost 7 years, mga minamahal, na talagang hindi po maalis-alis ang kanyang karamdaman na yan, mga minamahal. Kahit napakaraming gamot, napakaraming gastos sa ospital, mga minamahal, hindi siya gumaling sa pamamagitan ng medisina, mga minamahal, maging sa mga albularyo. Nandyan din po na marami ring mga albularyo na talagang nag-asikaso sa kanya. Subalit nandyan po na talagang wala siyang kagalingan. Hanggang sa dumating po yung time na ang aking beloved nanay ay una na pong nasib sa dako po ng Maynila at nang nabalitaan niya na nagkaroon na mayroon daw gawain dito sa Baknutan. Nandyan po na umuwi po siya at siya po yung kasakasama ng aking beloved wife na dumadalo sa gawain ito, mga minamahal. Sa time na yon, mga minamahal, hallelujah. Sa aking pagkatao talagang napakarami kong bisyo, mga minamahal. Kung tutuusin, mga minamahal, nung ako po isang manginginom, walang klase ng arak na talagang hindi tinanggap ng aking lalamunan, mga minamahal. Dahil ang sa akin noon, sa hirap ng buhay, halos walang maibili. Pero kung may mga pagkakataon na talagang malago yung maiinom, nandyan po na talagang hindi ko po pinipili yung iniinom ko, mga minamahal. Kahit gaano ka-hard o ano pa man yan, mga minamahal. Ang importante sa akin yung nakakahilo, mga minamahal. Maging sa mga bisyong paninigarilyo, mga minamahal, ganun din po yung sitwasyon ng aking pagbibisyo, mga minamahal. Sa time na yun, nagsimula po ang aking beloved wife sa pagdalo. Talagang masasabi ko na talagang sobrang gulo ang aming buhay. Hindi kami magkasundo, ang aking beloved tatay. Hindi kami gaanong parang hindi buhay mag-asawa yung sitwasyon naming mag-asawa dahil napakahalaga sa akin ang barkada, mga bisyo, mga minamahal. Nung nakita ko po yung pagdalo ng aking beloved wife sa gawain ito, nakita ko
yung sitwasyon niya nung unang dumalo hanggang sa habang tumatagal po siya, mga minamahal, nandyan po na talagang magkakaroon po ng pagbabago, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung point na talagang nagpaalam po siya na magpabautismo siya sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Alam po niyo mga minamahal, bago pa man yun, isang apostolada po ang aking beloved wife. Kaya nung gusto niyang magpabautismo, nagpaalam muna sa akin. Ang sa akin naman, basta't sa ikabubuti ng sitwasyon mo, gumaling ka lang. Sa utak ko kasi mga minamahal, pag gumaling na siya, hahatakin ko rin siyang pabalik sa aming nakagisnang pananampalataya. So sa time na yon mga minamahal, hindi po nagdalawang isip na dyan po na talagang tumanggap po siya ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Mga minamahal, doon po nagsimula yung, sa simula pa lang mga minamahal, hindi po ito maliit na nakikita ko na pagbabago sa kanyang buhay. Sa halip na talagang sumisigla ang kanyang sitwasyon, parang nanunumbalik yung dating kalusugan niya, yung kalakasan, nadagdagan pa yung talagang nagkaroon siya ng nasa na magpuri tuwing umaga sa aming bahay, kahit malakas yung kanyang pagpupuri, sa halip na patigilin ko dahil hindi ako makatulog, mga minamahal. Nandyan din po mga minamahal na talagang nasasarapan ako ng tulog habang nagpupuri po siya, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time na talagang tuluyan na po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa time na yun, mga minamahal, doon na po nagsimula yung mga bagay-bagay na makakapabuti sa aming pamumuhay, mga minamahal. Nandyan po na talagang unti-unti pong pinagpapala ang aming buhay, mga minamahal, bagamat hindi pa po ako nasib sa time na yon. Hanggang sa dumating yung time na isang gabi na talagang lasing po ako bago ako matulog, mga minamahal. Nandyan po na pagkagising ko, wala akong plano na dumalo bago ako matulog. Subalit nung magising ako kinaumaga, nandyan po na talagang naisip ko na subukan ko ang dumalo. Yun po yung pumasok sa isip ko, mga minamahal. Pero nandyan po na talagang nagbibis na ako, pero hindi ko pa rin inaamin na sa gawain ako dadalo, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time, mga minamahal, na sa isip ko, mag-observe ako 2 hanggang 3 bisis lang, sapat na yun, titigil din ako, sabi ko sa isip ko. Subalit yun yung time na talagang hindi ko na po namalayan na talagang buwan na yung binibilang ko sa pagdalo, mga minamahal. Hanggang sa tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ay doon na po talagang sinimulang ayusin ng ating pinakamamahal na mahal na Panginoon ang aming buhay. Mga minamahal, hallelujah, purin ang ating, hallelujah. 1995 po yung nagsimula, mga minamahal. From 1983, nagsimula yung buhay naming mag-asawa hanggang 1995. Sobrang gulo ng aming pagsasama, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Alam po niyo, mga minamahal, nandyan po na talagang sa tuwing naisip ko yung kabutihan ng Diyos. Kasi by next Sunday, 41 years na po kaming, 41 pang-41 anibersaryo na po namin ng aking beloved wife. Kaya, hallelujah. Hindi ko lubos maisip kung paano namin nalagpasan ang mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay, na minsan maging mga mahal mo sa buhay, muntik maging mitsa ng paghihiwalay, lahat, napakaraming pagsubok sa buhay namin ng time na yun. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit sa tuwing magdaraos ng karawan na aking mahal na asawa, nandyan na talagang pinapasalamatan ko siya. At ang mahal na Panginoon, dahil siya yung ibinigay niya sa akin na makakasama ko, at nagpapasalamat din ako sa aking mahal na asawa ng maraming pasasalamat dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapasok sa buhay niya. Yun ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. By July 14, 41 years na po kami na nagsasama ng aking mahal na asawa. Ang sabi ko sa aking mahal na asawa, sa tuwing darating ang mga araw na yun, sabi ko, Han, maraming salamat. Yun lang. Sa anong dahilan? Sabi niya,
Hindi mo maalala, sabi ko. Maraming salamat, binigyan mo ako ng pagkakataon na maging parte ng buhay mo, sabi niya. Sabi ko sa kanya, alam po niyo mga minamahal, dumating din yung time na ang mga mahal namin sa buhay, muntik nang maging mitsa ng aming pagkawasak. Doon ako nag-isip ng malalim habang nag-iisa ako. Ano pang dapat kong gawin? Ano pang dapat kong kilusin para maiwasan? Sabi ko. Hanggang sa biglang dumating sa isip ko, kinausap ko ang aking beloved wife. Sabi ko sa kanya, kung mayroon mang pagkakamali ang aking pamilya, sabi ko sa kanya, idagdag mo na yun na bilang pagmamahal mo sa akin. Huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang isipin yun, ako na lang ang isipin mo kung talagang mahal mo ako. Kapag ginawa mo yun, gagawin ko rin yun sa pamilya mo, sabi ko. Okay, sabi niya, deal. Yun ang nangyari. Yun po yung nagpatibay na kahit anong pagsubok sa buhay namin, mamagitan man ang aming mga, maging dahilan man ang aming mga mahal sa buhay, hindi na namin pinapansin. Kaya't pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa laki ng pag-ibig niya sa amin. Dahil simula nung nakakilala kami sa kanyang gawain, mga minamahal, lalong bumuti yung aming pamumuhay. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nakaraang krusada po sa Magallanes, nandyan po na talagang nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi na po ako makaihi, mga minamahal. Nung dumalaw ako ng second day ng crusade, na abutan po kami ng malakas na ulan sa daan, kinaumagahan, hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit hindi na ako makaihi. Ang sakit na ng nararamdaman ko noon, mga minamahal. Subalit nandyan po na talagang nagpumilit pa rin ako, mga minamahal, na manampalataya, mga minamahal. Sa 5 araw na krusada, 2 bisis lang ako nakadalo. Subalit nandyan po na nagpatuloy po kami sa aming bahay na nagpupuri, mga minamahal, hanggang sa dumating po yung time na talagang unti-unting inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling yung aking nararamdaman na halos hindi na ako makaihi, mga minamahal. Nandyan po na talagang sobrang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nitong July Nung July 3, nandyan po na dumating po yung aking pamangkin galing sa abroad, mga minamahal. Nandyan po na Lunes po yun, mga minamahal. Nung Wednesday na yun, mga minamahal, nandyan po na dinatnan na naman ako ng kakaibang karamdaman, mga minamahal, na halos hindi ako makakilos, mga minamahal. By Thursday, mga minamahal, naka-schedule po kami na pumunta ng Toyota para mag-inform dahil gusto niya pong maglabas ng sasakyan. Alam po niyo, mga minamahal, kinaumagahan ng Huwebes na yan, nandyan po na nagdala po ako ng 8 pirasong t-shirt at 3 pansiksik sa likod dahil baka hindi magiging maayos yung sitwasyon ko sa aircon na bus, sabi ko. Alam po niyo, mga minamahal, pinapasalamatan ko, hindi ko ipinapalata na karakadaka, itinataas ko yung aking kamay, hallelujah, sa loob ng bus. Dahil nakikita ko yung sitwasyon ko, nararamdaman ko na talagang walang masamang sitwasyon ng aking kalusugan hanggang sa nakarating po kami doon, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, nung nandyan po na pumipili na po kami ng sasakyan, hindi ko na iwasang pinasok yung napili namin. Naupo po ako sa driver seat. Kinalikot ko lahat ng mga bagay na pwede kong kalikutin. Dahil sabi ko, kaya kong patakbuhin ito, kaya kong gamitin ito. Subalit bigla kong itinaas ang aking kamay. Sabi ko, Panginoon, hindi ito yung hinihingi ko sa iyo. Hallelujah. Kasi ang sabi niya, pag nailabas ko ito, Tito, gamitin nyo lang. Gamitin nyo lang, gamitin. Kahit araw-araw, sabi niya, gamitin nyo lang. Sino ba namang magpapagamit sa akin ng isang brand yung sasakyan worth mahigit 2 milyon, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ng mahal na Panginoon. Subalit, nakiusap ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hindi naman ito yung hinihingi ko, sabi ko. Ang mga bagay na ito lilipas, sabi ko. Gusto ko kasama ko ang pamilya ko na magdalo sa iyong gawain. Yun ang hinihiling ko. Lagi kong sinasabi sa aking mahal na asawa. Sabi ko, Han, iluhod mo ang pamilya mo. Iluhod ko rin ang pamilya ko. Sabi ko, para madala din natin sila sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sabi ko.
Maraming taon na ginagawa namin sa aming pagpupuri sa araw-araw, mga minamahal. Sa loob ng 1 linggo, hindi ko matandaan kung mayroong isang bisis na pupuri kami na hindi namin maramdaman yung presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Alam po ninyo, nung nag-process na po siya, dahil autolon po yon, dahil ang sabi niya, hindi kasi yung dala kong pira, pero mayroon akong pira doon sa abroad, nakadeposit, sabi niya. Kasi pagka nailabas ko ito, nakinas ko, wala na akong may aano sa inyo. Sabi niya, alam po niyo mga minamahal, nandiyan po na pag-uwi namin, pumunta yung bangko sa bahay, dahil ako po yung ginawang co-maker. Inalaskap ko po yung ano ng bangko, na hindi ko sinabi yung mga tinatanong niya, mga minamahal. Kasi nagpipray na ako sa mahal na Panginoon na hindi matuloy. Gusto ko kasi kung bibili rin lang sila, yung kas na. Ang sabi niya, kaya ko ito, uncle. Sabi niya, kaya ko ito, uncle, wag kang mag-alala, sabi niya. Pero ayaw ko yung ganon. Kasi pag installment, mahigit 1 milyon yung may patong, mga minamahal. Nang hihinayang ako, hindi pa ako nakahawak ng 1 milyon. Sabi ko, alam po niyo mga minamahal, ngunit higit na mahalaga yung prayer ko sa mahal na Panginoon, yung masib lahat ng mga mahal ko sa buhay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam po niyo mga minamahal, bago dumating siya, naghanda na po ako kasi may utang po ako sa kanya. Almost 1,000K, 1K USD, mga minamahal. Nandyan po na talagang nakahanda na po yung pagbayad ko sa kanya. Alam po niyo mga minamahal, nung first day niya, mga minamahal, nandyan na yung mga barkada niya, maghapon, almost kulang-kulang lang na magdamag yung inuman, mga minamahal. Nandyan po, kinaumagahan, maagang gumising siya, pumunta sa bahay. Nandyan na, ang sabi niya, hoy, gising, gising, sabi niya ganon. Magbihis kayo, mag-grocery tayo. Nandyan po na, mga minamahal, dinala po niya kami dito sa dako po ng Bangar. Nag-alok po siya ng unlimited groceries, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah. Subalit nandyan po na kinausap ko ang aking mahal na asawa. Bagamat ganon yung sitwasyon, wag kang umasta na para kang gutom na buhaya, sabi ko. Alam po niyo mga minamahal, kung mga bagay-bagay lang, nandyan po sa paligid natin bilang isang Kristiyano, nandyan lang yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alala, nandyan lang. Sa gawain ng mahal na Panginoon, doon lang tayo magsisi at manalangin, humingi ng pagpapala sa mahal na Panginoon. Nandyan lang ang mahal na Panginoon, ibibigay ang pangangailangan natin, sabi ko sa aking pamilya. Alam po niyo mga minamahal, the second day na dumating po siya, o paano, balong, sabi ko, sisingilin mo na ako siguro sa utang ko. Pero bago siya dumating, bago siya umuwi, mga minamahal, nandyan na po yung prayer ko. Nagamitin mo sila maging daluyan ng pagpapalang pinansyal man o material para sa amin. Sabi ko, at yung utang ko, mahal na Panginoon, sana, alam mo na yung ibig kong sabihin, sana libre na yun, sabi ko. Alam po niyo mga minamahal, hindi liko ang mahal na Panginoon. Pangalawang bisis na ito na utang ko na ipinagpipri ko, na maging libre, mga minamahal. Ito yung dahilan na una kong nasib dito. Nagkaroon ako ng utang sa land bank sa San Fernando, mga minamahal. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagbabayad, mga minamahal. Wala namang sulat na dumarating. Wala namang naniningil sa akin. Alam po niyo mga minamahal, kung paano mo ginawa sa akin ito nung una, alam ko sa pangalawang pagkakataon, gagawin mo rin ito. Sabi ko. Pero yung pira na hiniram ko, hindi ko alam yon na hiram ko, mga minamahal. Kasi yung nanay ko po yung humingi. Tulungan mo si tito mo sa punan niya sa pagtatanim ng mga pananim, mga pananim niya sa bukid kasi napakalaking interest pag nangutang dito. Nagpadala po siya, hindi ako umutang. Kunin mo na yung ipinapautang ni ganito, sabi niya sa akin. Alam po niyo, yung pira na yun, hindi ko po nagagamit. Nandyan lang yun. Dahil mayroon ding isang kapamilya ko na nagbibigay ng kapital ko, mga minamahal. Nandyan po na talagang, mga kapatid ko, nandyan po na talagang hindi rin ako pinapabayaan, mga minamahal. Bagamat sa aking pamilya, sa aking anak, mga minamahal, nakita ko yung sitwasyon ng aking anak, mga minamahal. Hindi ako humihingi sa aking anak.
hanggang sa ngayon, mga minamahal. Dahil alam ko, nakikita ko, higit nilang kailangan, mga minamahal. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nandyan po na talagang nagpatuloy po yung kanyang bakasyon, mga minamahal. Nandyan po na lahat po ng kanyang mga pamangkin, mga minamahal. Walang hindi nakatikim, mga minamahal. Nandyan po na talagang hindi ko sukat akalain. Lahat kami na dinatnan niya dito sa Pilipinas, mga minamahal, hindi ko sukat akalain. Yun ang nasambit ng bawat isa sa amin, mga minamahal. Kasi umaabot po yun ng kalahating milyon yung naano niya sa amin, mga minamahal. Mayroon yung ibinili niya ng motor, mayroon yung ibinila niya lahat, halos lahat, nabilhan ng gadget, mga minamahal. 14,000 pataas, mga minamahal, bawat isa. Maliban pa yung cash, mga minamahal. Nandyan po na talaga hanggang sa ngayon. Sa halip na talungin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Dahil yung pamangkin ko na yun yung pinakahuli na naka-abroad sa kanila. 5 years lang siya doon, mga minamahal, sa dako po ng abroad. Nandyan po na talagang ginawa na niya yung ganun, mga minamahal. Nandyan po na talagang, nung paalis na po siya, mga minamahal, akala ko hindi na niya ako mapapansin. Subalit nandyan po na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang sabi niya sa akin, sa susunod na bakasyon ko, Uncle, talagang kukuha na tayo ng kuha na, huwag mong isipin yun, sabi ko sa kanya. Kasi hindi yun ang iniluluhod ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko sa isip ko, ang iniluluhod ko yung buong pamilya ko magsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Dahil ramdam ko sa sitwasyon ng buhay natin ngayon, ramdam ko talagang manipis na yung palugit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Karakadaka nandyan po na talagang nakikita ko yung sitwasyon sa aming paligid, mga minamahal. Palala yung bisyo ng mga tao, mga minamahal. Ang iniiyak ko sa mahal na Panginoon, yung mga mahal ko sa buhay na dati nang naglilingkod, nandyan din po na nag-backslide sila. Yun ang iniiyak ko sa mahal na Panginoon, na manumbalik silang lahat, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, sinasabi ko sa kanila, ano pang dapat kong ipaliwanag? Kapag sumama kayo sa amin magsamba, libre pamasahe, wala kayong problema. Sagutin ko lahat yung sasakyan natin. Ginagawan namin ng paraan kapag naaya namin sila, mga minamahal. Nandyan po na talagang napakatigas ang kanilang mga puso. Ang sabi ko, kapag nandyan ang pagpapala, hindi nyo maalala ang mahal na Panginoon. Subalit kung walang pagpapala, luhod kayo ng luhod sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, mahabagin, ngunit matalinong Diyos ang mahal na Panginoon. Hindi mo pag ginagawa, wala ka pa sa time na yun, alam na niya ang gagawin mo kinabukasan. Sabi ko sa kanila, ano pang hahanapin mo sa gawaing natagpuan mo? Ano pang kulang? Lahat ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Kapag nandyan yung kaginawaan mo, sabi ko sa aking mga pamilya, subalit nandyan ang aking bunsong anak, nandyan, pangiting-ngiti lang. Sinasabi ko sa kanya, sa paligid natin, nandyan ang kasamaan ng ibang tao. Ngunit sa paligid natin bilang isang Kristiyano, ang pagpapala ng Diyos, abot kamay natin. Banggitin lang ng iyong mga labi na may taos-pusong pagpapakumba sa mahal na Panginoon, ipagkakalom ng mahal na Panginoon, na hindi lang eksakto. Sobra-sobra na yung pagpapala ng mahal na Panginoon sa atin. Hindi tayo nilikha ng mahal na Panginoon para magpayaman. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon. Sabi ko sa kanila, para maglingkod, magpuri, umintak sa mahal na Panginoon, kumantas, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang hahanapin yung buhay? Kahit 10 bisis kayong kumain sa buong maghapon, magagawa nyo sa pagpapala ng Diyos. Purihin mong mahal na Panginoon. Sabi ko, nandyan po talagang naiiyak ako kasi sa akin bilang pinakaama nila dito, mga minamahal, napakarami ding trabaho na dapat kong gampanan sa aming pagtatanim, mga minamahal. Napakaraming problema din sa aming sitwasyon. Subalit nandyan po na talagang sinisikap po namin makadalo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa mga problema na dumaan sa aming buhay sa loob ng 41 taon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng pagpapala mo sa aming buhay. Naway, bigyan po pa kami ng mas maraming taon, mahabang buhay at kalusugan. Yun ang idinadalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing magigising ako tuwing umaga, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Sa dami ng problema, nung hindi pa kami nasib dito, hindi kami magkasundo ng aking ama. Hallelujah. Dahil sa kanyang mga bisyo, dahil lumaki ako hanggang sa umabot ako ng 20 years na hindi nagbisyo, nung nakita ko na talagang hindi na maayos yung aking pamilya, mga minamahal, nandyan po na talagang nadismaya na po ako, mga minamahal. Tumating yung time na nasib po ang aking beloved mother dahil isa siyang lasinggira, mga minamahal, sugarol, mga minamahal. Nandiyan po na dumating yung time na nasib, naging taga-usig niya yung aking tatay. Lagi kong sinasabihan, sa halip na magpasalamat ka dahil nung lasinggira yung asawa mo, sabi ko, sakit ng ulo mo yan. Ngayon, nanumbalik siya sa mahal na Panginoon, uusigin mo, anong klaseng ama ka, anong klaseng asawa ka. Yun lang ang sinambit ko sa kanya. Ipaliwanag mo sa akin nang maintindihan ko. Sabi ko, yumuko ang aking tatay, umalis sa harapan ko. By that time, mga minamahal, a few months, nag-alok na din siya. Kung subukan ko ngang sumama sa gawain ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, talagang hindi ko mapiligilan umiyak ka. Hallelujah. Kung mayroon lang kaming camera noon, makamera ko yung bahay namin na nakakahiyang tingnan sa kalsada, mga minamahal. Yung sitwasyon ng pamumuhay namin, mga minamahal. Yung pag-uusig sa kahirapan ng buhay, hindi pag-uusig sa paglilingkod. Dahil sa hirap ng buhay namin, napakaraming kabarangay na nag-uusig sa amin, mga minamahal. Subalit sa ngayon, yung ibang nag-uusig, nandyan na po, mga minamahal, na talagang sila na po yung nandoon sa sitwasyong kalagayan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa loob ng isang taon, mga minamahal, sa maniwala kayo't hindi namin maranasan na aking beloved makaawak ng 1,000 kas, mga minamahal. Nandyan po yung nag-aalaga kami ng mga hayop, mga minamahal. Nandyan din yung mga problema, mga minamahal, na hindi namin mabinta ng maayos. Alam po niyo, mga minamahal, nung karoon ako ng utang sa bangko, hallelujah. Hallelujah. Nung ipinanalangin ko sa mahal na Panginoon na hindi ko na yun babayaran, hindi lang yun ay pinagkalob ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa utang kong yun doon, ako unti-unting pinagpala ng mahal na Panginoon. Nakabili ako ng tricycle. Hallelujah. Alam po niyo, mga minamahal, nung namalitaan ng kapatid ko, nabubila ako ng second hand, karag-karag na tricycle para may magamit lang. Teka lang, huwag. Hintayin mo ako, magdesisyon ako, sabi niya. Bibili ka ng bagaw, hindi pwedeng second hand. Bibili ka ng bagaw, sabi niya. Dadagdagan ko, magkano ba yung pira mo? Ganito lang, sige, ako nang bahala. Alam po yung mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi yun utang, mga minamahal. Hindi yun utang, kundi talagang tulong sa akin, mga minamahal. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung iisa-isayan kong mga pagpapala, pag-iingat ng mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Noong 2018, mga minamahal, na-aksidente ako. Nag-overtake po yung Monte Road sa aking kanan. Bagat nandun na ako sa outer lane, mga minamahal. Yung sitwasyon ng helmet na nakasuot sa akin, mga minamahal, dito sa likod putol, mga minamahal. Dito sa harap, nakaayos pa rin, mga minamahal. Kung titignan ko yung helmet, mga minamahal, hindi na nabuhay yung gumamit yon, mga minamahal. Subalit, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa sitwasyong yun, mga minamahal, nandun po yung talagang sobrang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam po niyo, mga minamahal, by that time na nagpa-CT scan po ako dahil talagang naramdaman ko masakit yung ulo ko, mga minamahal. Nahihilo po ako, mga minamahal. Nandyan po, nung time na yun na minamahal, natapos yung CT scan, umuwi na po kami. Nung nasa bahay na po kami, mga minamahal, tumawag na po yung nag-CT scan sa akin na yung CT scan ko ay talagang clear po yun, mga minamahal. Walang fracture, walang dugo sa utak, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami pang mga pagpapala na aking natatamasa simula nang maglingkod ako sa gawain ito.
Kaya mga minamahal, anumang uri ng pagsubok, sinisikap kong malagpasan. Sinisikap kong malabanan, mga minamahal. Kahit gaano, kahit mga tao na hindi dapat gamitin ng dyablo, nandyan po na talagang nagiging paraan pa rin para tayo ay masubukan, mga minamahal. Subalit maraming salamat. Kung hindi mas marami ang pagpapala na tanggap ko sa loob ng 41 taon, mga minamahal, hindi nyo ako makitang nakatayo dito ngayon. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay magpakailan-kailan pa man. Babait na Diyos magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Sa aming pamumuhay, mga minamahal, nandyan po yung nakikita ko yung sitwasyon na yung aking pamilya na may mga bisyo, mga minamahal. Nandyan po na kinakausap ko sila. Kapag nagiinuman po kayo dito, sabi ko doon sa compound po ng aking kapatid, nandyan po na talagang wag lang kayong mag-aaway-away. Nung time na yun, mga minamahal, na may nag-aaway-away, mga minamahal, 3 tapik ko lang doon sa nag-aaway, mga minamahal, naghiwalay sila, mga minamahal. Ang sabi ko, ako na yung nakikiusap sa inyo. Sabi ko, tinapik ko, umalis po yung isa. Yung isa kong pamangkin na nagkipag-away, nandyan po na talagang kinausap ko din siya, mga minamahal. Umuwi na rin po siya, mga minamahal. Subalit nung time na hindi pa ako dumating doon, mga minamahal, napakalalaking katawan yung nag-aawat, hindi nila mahawakan yung inaawat nila, mga minamahal. Subalit nang dumating ako, mga minamahal, tinapik ko lang 3 bisis. Nandyan po na talagang umalis na po sila, mga minamahal. Alam po nyo, mga minamahal, sa time na yun, nandyan po na talagang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil paluwas na kami papuntang overnight sa time na yun, mga minamahal. Nung nakarang overnight na hindi ako nakadalo, mga minamahal, nandyan po na talagang sa time na yun, nakasakay na po ako sa motor, mga minamahal. Papalis na po ako, mga minamahal, nakaandar na po yung aming sasakyan. Nung narinig ko na may nagsisigawan, mga minamahal, bigla akong pumunta doon. Yun po yung inabutan ko, kaya hindi na po ako nakadalo, mga minamahal, dahil tinitingnan ko, inoobserbahan ko sila, mga minamahal. Nandyan po na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng bagay sa aming buhay, sa pakalusugan, sa pag-iingat, sa pinansyal na bagay, sa mga material na bagay, mga minamahal. Hanggang dito na lang, lahat ng kapurihan, kalwalhatian, pagpapala ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating po